Makikita po ang text natin sa Deuteronomy. Deuteronomy 28 verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. And verse 10, sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Sa ng Diyos ang kanyang salita. Pwede na po kayong sino po ang mga dumadaan ngayon sa mabibigat na pagsubok? Thumbs up. Ay, wala. Praise the Lord. Walang nag-thumbs up. Ibig sabihin, nakalagpas na kayo o hindi ba bibigat ang pagsubok? Kasi kung ang pagsubok ay hindi po tayo talaga exempted sa mga pagsubok. Kaya nga po yung iba, sa panahon natin talagang sobrang ng mga bibigat. Kaya yung iba po na nagdaramdam or sinisisi pa nga ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaanan nila. Pero lagi po natin tandaan na hindi po galing sa Diyos ang pagsubok. Kanino galing? Siyempre, sa kaaway. Dalawa lang naman yan, kundi ang Diyos, kaaway. Sa kanya po nagmumula yun po. Kaya hindi natin dapat na sisihin, huwag natin kalilimutan na ano man yung mga pinagdadaanan po natin, problema po, isa lang ang may pinagmumulan, lagi ang kaaway. Every day we face different battles in life because meron ng kaaway. Hindi siya talaga titigil 24/7. Hindi po titigil yan. Sabi nga sa unang Pedro 5:8, Sir Dory, pa siya. Nawala yan. Okay. Sabi po sa unang Pedro 5:8, paging handa kayo at pagbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungan na aali-alikid at naghahanap ng masisira. So, ibig sabihin, meron talaga tayong kaaway na hindi tayo talaga tatantanan. Hindi talaga tayo titigilan. O, lalo na yun talagang mga sobrang naglilingkod sa Lord. Yan talaga yung target ng kaaway. Di po ba? Para napatigilin po tayo sa paglilingkod. Kaya kung hindi po kayo inaano ng kaaway, baka kakampi niyo siya. Di ba? Pag wala ka problema, kaya ka tinanong nga kanina, sino yung dumadaan sa mabibigat na pagsubok? Kasi talagang ang Kristiyano, dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Natural po yun sa ating buhay. Pag sinabi wala ka problema, ay malaki problema mo. Bakit? Kakampi mo ang kaaway. Hindi ka binibigyan ng problema, di ba? Kasi nga ang problema galing sa kaaway. Kapag wala kang problema, kakampi mo siya. Pero lang yung kasimple. Amen po ba dyan? Amen. Kasi nga po, yung, talagang, yan po yung mission ng kaaway. So, basahin natin sa John 10:10a, Sister Susana. John 10:10a. Dumarating ang magnanakaw para lang. O di po ba? Bakit siya pumunta dito? Para ano? Bakit siya dumating? Bakit siya nandito? Para ano daw? Ano yung mission niya? Magnakaw, pumatay, manira. Yun talaga yung mission. Kaya pag nararanasan natin yan, ibig sabihin talagang nasa Panginoon ka kasi nararanasan mo yung ginagawa ng banat ng kaaway sa iyo eh. Di ba? So yun po yun. Nangyayari yung mission niya po sa atin na talagang tayo ay hanggat maaari ibagsak, hanggat maaari patayin. Ang ano, yung pananampalataya naman natin ang binitira niyan. Hindi naman talaga tayo papatayin ng
yung buhay natin dahil hindi niya kayang patayin yung buhay natin. Dahil ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Kaya hindi niya yan pwedeng patayin. Ano papatayin niya? Pananampalataya. Amen po. Yun yung talagang aalisin niya talaga tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya po, dapat na hindi po tayo nagagapi. Bakit po? Tayuan po natin ang unang Juan 4:4. Unang 1:4. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Yan po, sino ang pinag-aharian ng Satanas? Yung mga makamundo daw po. Yun ang kanyang pinag-aharian. Pero tayo, no, sabihin nga po natin, the Holy Spirit, basahin nga po natin lahat. Holy Spirit is greater than Yan, yun po yung tandaan po natin. Meron po ba tayong banal na Espiritu? Mas makapangyarihan po yung nasa atin. Hindi sa kay Satanas. Kaya wala po siyang magagawa. And that makes us victors. Doon po tayo. Dahil yung banal na Espiritu na nasa atin, kaya tayo ay nagtatagumpay. Yan po yung topic natin sa gabing ito. Ano daw po? Victory is ours. Yan. Tulad ng inawit natin, diba? Victory, victory is mine. Victory, victory is ours. Sa lahat po sa atin. Po, dapat po yung kinitrain natin na if we continue to obey and not forgetting our love for the Lord, magtatagumpay tayo. Diba? Yun po yun. Kasi siya yung source ng ating strength para lumaban. Na kung wala ang Lord, hindi talaga tayo makakalaban. Diba? Kaya huwag po natin kalimutan. Sundin, mahalin ang Diyos na nagbibigay ng lakas para tayo magtagumpay. Na kaya tayo nagtatagumpay dahil po sa Panginoon. So bakit na-rebuke ang Ephesian Church? Sila tatandaan niyo pa ba yun? Pinag-aralan natin. May Church of Efeso. Bakit sila na-rebuke in spite na talagang nag-suffer sila for the Lord? Talagang ginawa nila yung pinapagawa ng Panginoon. Pero isang bagay lang ang dahilan bakit sila na-rebuke. O, pasahin nga po natin, pahayag 2:2-4. Hayag 2:2-4. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Verse 3, alam ko rin matiga ka nagtiis sa maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una ka, pampalataya ay nanalamin. Amen. So ano daw yun? Diba? Sa kabila ng they work hard, they persevere, they endured many hardship for the Lord, at ay nawala yung pagmamahal nila sa Lord. Nanlapit na daw sila. Kaya na-rebuke sila. So kahit na ano yung ginagawa natin paghihirap para sa Panginoon, pag wala yung love natin sa Panginoon, na po, nanlamig po tayo, marirebuke po tayo. Pagkabali, wala din po yung iba natin ginagawa tayo pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi di ba, yun yung unang-una niyang utos eh. Love the Lord thy God. Dahil, paano siya mahalin? With all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Lahat po eh. Hindi yung konti-konting lang mahal-mahal lang natin. Dapat daw po lahat. Diba? Yun po yung para tayo po ay bigyan niya ng kalakasan, para tayo magtagumpay, huwag nating kalilimutan po yung pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba katulad niyo mga magulang, di ba? Yung sabi niya talaga, daraan sa ibabaw ng banggay ko ang aapi or sa aking mga anak. Di ba? Ganun po. Di ba? Talagang pagtatagbod mo yung anak mo eh. Kahit kumisa, kasalanan ng anak-anak ko, pagtatagbod mo pa eh.
ganun tayo pinagtatanggol ng Lord. Ganun tayo kamahal ng Lord. Kaya ang gusto niya in return, mahalin din po natin siya. Amen, di ba? Nandiyan po ba kayo? Amen. Sabi, di ba, paglalaban ko ng patayan yung anak ko, pero ang Lord, ganun, niya din tayo pinaproteksyonan. Ayaw natin masaktan yung mahal natin sa buhay. Ganun din ang Panginoon. Ayaw niya masaktan tayo dahil mahal natin siya. So in return, mahalin natin siya at sundin natin siya. Palagi naman bottom line ng lahat ang pinag-aaralan natin, obedience. Diba? Pag wala, para ano ka pa umaatin kung hindi ka naman susunod. Amen po? Amen. Bago wala po, attend mo. Hindi pa naman pala susundin. Yung sarili mo rin yung susundin mo, di wala lang po. Diba? Kaya tayo nagpapatuloy dahil sa kaligtasan. Hindi ibig sabihin na work for your own salvation. Tayo gumagawa ng salvation. Nasa atin na yung salvation, but we have to maintain our salvation. Amen po. Kailangan manatili mo yung salvation na yan. Pag pinabayaan mo yan, mawawala at mawawala. Di po ba? Kaya sabi nga, di ba, even the very elect will be deceived. Kaya po yun po yung iiwasan po natin. May mga bagay po na dapat tayong tandaan bilang mga Kristiyano para po tayo maging matagumpay. Gusto ba natin magtagumpay? Amen. Amen. So yan po. Ano yun? Things to remember in being a Christian. So, things to remember. Dapat tatandaan po natin talaga. Ano daw po? Number 1, Christian life, not a playground. Naku, sino po ba yan? Hindi tayo naglalaro sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi po ba? Yung iba, parang naglalaro lang. Misa-misan, nasa church, minsan wala. Nasa mall, nasa pasyalan, nasa piyestahan, nasa handaan. Hindi po tayo naglalaro. Hindi po nagbibiro ang Lord. Amen po ba? Araw-araw may labanan tayo na kinakaharap na dapat pagtagumpayan palagi. Hindi po ba? Kaya po, maging seryoso po tayo sa buhay Kristiyano po natin. Huwag nating biruin ito. Nagbiro ba ang Lord para maligtas tayo? Hindi, buhay niya yun Binigay niya yung buhay niya para lang tayo maligtas. Tapos tayo, wala lang. Na kung gusto mo umatid. Kung ayaw mo, hindi ka attend. Di po ba? Hindi po. Seryoso po ang Panginoon. At lalong hindi nagbibiro ang kaaway. Amen? Di talaga, di ba sabi nga, alig-aligid siya. 24/7, inaalig-aligid aali-aligid sa atin po yan para masila tayo muli. Yun po. Kaya po, yan po yung tayo po yung battleground. Kung baga, eto ang Lord, eto ang kaaway, nag-aagawan yan sa atin. So, kanino ka ngayon? Sasama. Di po ba? Kaya kung mahina-hina yung faith mo, kasama ka talaga sa kaaway. Bakit? Maganda mga offer ng kaaway. Di po ba? Puro karangyaan ang bibigay sa'yo ng kaaway. Pero tayo, pero mga pagsubok, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, parang sabi na, mas mabuti pa doon sa dati. Mas maganda pa yung dati. Kaya yung iba nawawala. Pero kung alam po natin kung ano talaga yung katulad na pinag-aaralan natin sa Church every Sunday, kung alam natin yung kahalagahan ng langit, kung alam natin yung kahalagahan ng Panginoon, ng Diyos, di ba? Kahit anong anong hatak ng demonyo, hindi ka madadala. Amen po. Dahil alam mo naman sa kadadalin nun And in the end, maaari ngayon, okay, ang binibigay sa'yo. Pero saan yung end nun? Destruction, di ba? Pero ang Lord, hindi ka dadala sa destruction. Laging maganda ang pupuntahan po natin. Amen po? Amen. Amen po. The Lord, sabi nga niya clearly, said that everyone will hate us because of following Him. Yun po. Kaya hindi po talaga nawawala yun. Nawasa tayo ay nagsumunod sa Lord, meron talagang kasama. Meron talagang kasama na
pagsubok or kahirapan. Yun po, totoo, mararanasan po natin. Kung ano yung naranasan ng Lord, mayroong nag-umusig sa Kanya, ganon din po tayo. May uusig din po sa atin. Kailangan lang po natin na papanindigan po natin. Di ba? Tandaan natin, ang mananatiling tapat, ang sabi sa Matthew 10:22. Mapupuotan kayo ng lahat natin sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling hanggang wakas. Hanggang kailan po? Hanggang wakas. Ang wakas. Diba? Hindi yung hanggang bukas lang. Hindi yun. Dapat hanggang dumating ang Panginoon or dumating yung kamatayan po natin physically, dapat mapanatili po natin yung katapatan natin sa Panginoon. Tingnan po. Kasi ang Lord tapat. Hindi po nagkukulang ang Panginoon sa atin. Kaya kailangan lang po natin ipaglaban yung pananampalataya natin na para ipakita sa lahat na sumasa atin ang Panginoon. Kasi parang ipapahiya po natin ang Lord pag hindi natin kinakaya yung mga pagsubok na dinadaanan natin, hindi po ba? Parang wala kang Panginoon. Kaya dapat nakatayo pa rin po tayo. Hindi rin naman po tayo dapat na pumapatol sa mga umuusig sa atin, sa mga nagpa-persecute sa atin, dahil naranasan ng Lord yun, mararanasan din natin. Yan ang sabi ng Panginoon, di po ba? Dapat hindi tayo tooth for a tooth. Kapag merong kumalaban sa atin, kalabanin din po natin. So, dapat hindi po. Pag-pray na lang po natin yun dahil talagang may lilibak sa atin, di ba? Ang Lord God, pinatay pa. Hindi lang siya nilibak, hindi lang siya pinersecute, pinatay pa siya talaga. Di ba? Tayo din po, mga followers niya, hindi po exempted sa mga paghuhusga. Lalo na kung may nakikita hindi maganda sa buhay natin, ay talaga naman tayo, makakaranas po tayo talaga ng paghuhusga. Kaya dapat pakita po natin kahit nahihirapan tayo, makita pa rin sa buhay po natin ang ating Panginoon. Po, diba kung ano-ano tinatawag sa atin, panlilibak, mga buwang, ayan ang mga buwang again. O rin po ba? O, pakita natin buwang tayo sa Lord. Amen? Yun po yun. Sabi nga po, bakit tayo kakapuotan nila? Kasi bad trip na tayo sa kanila kasi hindi na tayo kasama sa crowd nila. Kaya hindi na nila tayo maintindihan. Pero pakita po natin na binago na tayo ng Panginoon. Sabi sa 1:15-18-19. 1 chapter 15 verse 18 to 19. Verse 18, kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapopuotan nila bago kayo. Verse 19, kung kayo ay taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo ay kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila ay napopuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Amen. Ayan. So, yan po yung sinabi ko kanina, di ba? Sabi diyan, kung kayo ay taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo. Pagkapareho kayo, di ba? Kaya sabi natin, kung wala kang problema, mahal ka na. Kakampi mo yung kaaway. Dahil wala kang nagiging problema Di ba? So, ganun din yung mga nasa sanlibutan. Basta, mahal ka nila pag grupo ka nila. Pero dahil na tayo po ay umiiwas sa kanila, hindi na tayo nakikisama sa kanila, kaya hindi na po tayo kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila inapupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Amen po. Yan po yung nagiging kaibahan. Pag pare-pareho pa lang kayo, ay wala po yun. So yun. Kaya wag po tayo ma-discourage kung ano man po yung sabihin nila sa atin. Ano man yung mga paratang nila sa atin. Basta tama. Basta tama po tayo at mali sila. Kahit ano sabihin nila, dapat hindi po tayo affected. Ang importante, ano ang sinasabi ng Lord sa atin. Amen po? Amen. Ano ba sasabihin ng Lord? Well done ba? Or I never knew you? So, yun po yung importante na mapangatawanan po natin hanggang sa wakas yung well done, my good and faithful servant.
Yan po. Kaya kahit ano sabihin ng mga nasa paligid po natin, importante, well done tayo sa Lord. Amen po ba? Yan. We were chosen para to fight and represent the Lord Jesus to this lost world. Maraming mga ligaw. Kaya tayo po yung nagre-represent sa Lord. Kaya dapat siya yung nakikita sa buhay po natin para madala natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Kaya siya yung piliin natin, ipaglaban natin yung ating faith. Araw-araw nga sabi natin, meron talaga tayong mga hinaharap na labanan. Ano ang tanong? Are you in the battlefield or on the swing playing? O, diba? Nandun po ba tayo sa labanan o tayo naglalaro-laro lang? Yun po, kayo po yung nakakalam niyan. Baka daw nagpapasarap tayo sa buhay, hindi natin namamalayan na nakapenetrate na sa buhay natin ang kaaway. Yun po ang kaingatan po natin. Diba? Pero po, nandiyan pa rin po yung kaawhawan natin na dumalo, lalo't maglingkod, nakakasiguro tayo na nasa Panginoon tayo. Amen po. Dumadaan tayo na iba't ibang pagsubok, nasa battlefield tayo. Pero kung wala, nasa swing tayo. Nagpapasarap sa playground. Diba? Yun po. Yun po yung kaingatan natin. Spiritual battles are real for the Christian. Kaya dapat lagi tayong prepared. Lagi tayong nakahanda. Anytime, dapat nakahanda po tayo. Number 2 na dapat natin tandaan, our ultimate enemy is Satan. So, siya po. Siya lang po. Hanggang sa wakas yan. Ito yung kaaway natin. Wala pong iba. Naku, hindi yung mga katabi nyo, hindi yung mga kasambahay nyo, hindi yung family nyo. Satan lang po ang kaaway po natin. O hindi yung kapwa po natin. Although there are times na papaaway din tayo, sumasama ang loob natin, pero tandaan natin, hindi sila dapat yung inaaway natin. Ginagamit lang po yan ng kaaway. Kung mga nagpapagamit naman po, yun yung masama. Pag nagpapagamit tayo, para pagalitin yung kapwa natin. Po. Yun po yung hindi po dapat. Lagi po natin tandaan na ang labanan po ay hindi po buntalan, hindi sabunutan, kundi spirit. Hindi flesh and blood ang labanan po natin. Po. Dapat po in the spirit tayo palagi. Sabi sa Efesos 6:12, Kesa sa Spirit, sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangalinan, at sa mga taga-pamahalan sa kadiliman uliliwas. Ito ay ang mga buong espiritual na kasamaan sa diba? Hindi basta-basta yung mga kalaban po di ba? Ano daw? Mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman. So, hindi basta-basta. Kaya hindi po tayo basta-basta lang yung parang ang buhay natin ay parang ano lang, yung sira-sira. Bahala na. Hindi po pwede gano'n. Dapat talagang gising na gising po tayo araw-araw, palagi. Diba? Kasi nga po, hukbong spiritual yung kalaban natin. Kaya dapat lagi tayong handa na hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, dapat magtagumpay po tayo. Hindi po pwede yung tayo yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng division sa ating family, sa church, lalo na. Yun po yung iwasan po. Na huwag tayong masasagpot dyan. Yun po yung talagang trabaho ng kaaway. Tayo sirain ang pamilya, sirain yung mga samahan, sirain ang iglesia, para hindi maipahayag ang salita ng Lord. Siyempre kung tayo, nagamit tayo, na-apektuhan tayo, na-penetrate tayo ng kaaway, sino po maniniwala sa atin? Pag naghayag tayo ng salita ng Diyos, samantala hindi nakikita sa atin ang Lord, so hindi na po maihayag yung salita ng Panginoon. Kaya tayo talaga yung target ng kaaway. Kaya dapat hindi po tayo maging
sanhi ng mga division. Yun po, yun man talagang layunin or goal talaga ni Satan to destroy us, di ba? Kaya dapat po yung hindi na natin paano pa tayo magpapatotoo kung tayo mismo hindi naman nakikita sa atin ang Panginoon, di ba? Kaya dapat po huwag po tayong panghinaan ng loob, huwag tayong bumitaw, gaano man kabigat ang dinadanas po natin, may Diyos tayo na tumutulong sa atin. Amen po ba? Yun po yun. Huwag po natin pabayaan na makapenetrate po ang kaaway sa atin. Ingatan po natin yun. Po, na huwag tayo maging dahilan kung bakit nawawala, natitisod ang ating mga kasamahan. Ito ba? Tayo yung dahilan, dapat tayo yung dahilan bakit dumadami ang member ng church po natin. Sabi nga sa Romans 16:17-18, parang wala sila, Sister Karen. Sister Susan, kayo na. Romans 16:17-18, verse 17, mga kapatid, nakikiusap ko sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan niyo sila. In verse 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Amen. Kaya po patuloy po tayong nag-aaral ng salita ng Lord para daw po para hindi tayo humina yung kaisipan po natin, para mapuno tayo ng Word of God, talaga ang Holy Spirit talagang lagi po na tayo ay napupusbos. Kaya tayo patuloy na nag-aaral, hindi tayo tumitigil. Pwede na lahat ng gawain at tinan po natin. Bakit po? Ayan po yung gawa ng kaaway. Talagang tayo ay sirain. Pero kung meron po tayo sa isip natin, yan yung tinatandaan natin, yung mga salita ng Lord, hindi po. Di ba sabi ko doon, yung ginagamit niya, sabi doon, inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip. O kaya dapat yung pag-iisip natin talagang punong-puno yan ng Word of God, di ba? Sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Kaya may nadadala po. Kaya sabihin ay pareho lang naman yung turo dito eh. Hindi po pwedeng pare-pareho. Amen po ba? Kung talagang alam po natin yung truth, hindi po tayo madadaya. Pwede tayo makinig, pero alam natin kung sino ang mali, kung ano ang mali. Yun po yung talagang rooted sa salita ng Panginoon. Hindi naman natin sila tayo, pwede huwag kang makinig dyan, nasa sa atin po yun, kung gusto nyo makinig. Pero siguraduhin nyo, kaya nyo tayuan yung paninindigan, yung pananampalataya ninyo, kung gusto nyo makinig or whatever. Di po ba? Kailangan alam mo, ay mali yung sinasabi niya. Ay, hindi totoo yan. Dapat alam po natin yun. Nakukuha po ba natin yun? Amen. Hello. Amen. Yan po yung tandaan natin. Bad spirit po ang kalaban natin, hindi po ang kapwa po natin. Kaya maging wise po tayo na yung Word of God by heart. Nandiyan po talaga upang hindi tayo madaya ng kaaway. And number 3, na dapat nating tandaan, without God, yan ang importante. Pag wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong maipapanalong bato. Lahat talunan tayo pag wala ang Diyos sa atin. Hindi tayo mananalo sa kalaban natin. Talagang kung tayo lang sa sarili natin, hindi po tayo mananalo kay Satanas. Kaya tayo nananalo dahil nasa atin ang Panginoon. Kaya sa atin yung Holy Spirit, di ba? Katulad ng binasa natin kanina, greater is He. So kung wala siya, ay di wala. Talo tayo. Kaya yun po yung tatandaan po natin na without God, but we have no victory at all. Yun po yun. Kaya dapat po na kasama natin ang Panginoon dahil alam ng Lord na
na hindi tayo mananalo sa kaaway. Kaya anong ginawa niya? Nag-provide siya ng weapon na dapat dala-dala po natin palagi. Ano po yun? In-equip niya po tayo, sabi sa Efeso 6:14 to 18. Efeso chapter 6 verse 14 to 18. 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang balutin ng katuwiran. Verse 15, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Amen. Verse 16. Verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ng tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Verse 18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Yan, so yan po. Basahin niyo po yan. Pag-aralan niyo po yan sa bahayan. Take note niyo po yan. Efeso 6:14 to 18. Provide na po ang Lord ng defensive armor and powerful offensive weapon para po para tayo magtagumpay sa labanan. Kailangan suot po natin palagi lahat po ng weapon na yan. Napag-aralan na rin natin yan, pero baulikan nyo pong basahin. Yun po yung kaloob ng Lord na kasuotang pandigma ng kalakasan. Binigyan tayo ng kasuotang pangdigma, binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, at ng kapangyarihan para makalaban at magtagumpay. So yun na po, tatlo yun. Lahat ng weapon na yan, tapos yung kalakasan, tapos yung power. Binigay na po sa atin lahat ng Lord yan. So nasa sa atin na lang po, ginagamit natin. Kaya pag hindi mo ginamit yun, talunan ka, di ba? E binigay na ng Lord yun, pag suot mo lahat yun, nasa iyo lahat yun, sigurado ang victory natin. Kaya nga victory is mine. Hindi po ba? Yun po. Kaya huwag po natin kalilimutan na huwag nating pabayaan na yan po ay mawala sa atin. Tignan natin. Basahin natin sa Efeso 6:10 to 11 and 13. Pakatibay kayo sa kalakasan galing sa kanyang pangyan. Verse 11. Gamitin ninyo ang lahat ng kalagdan at sagat sa loob ng Diyos upang pag-aban ng mga pagpakahanap ng siya. Episode ninyo sa Diyos. Sa kayo, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw, mas malakay ang kaaway. Pagkatapos ng labanan ay matatap pa rin kayo nakalayo. Okay po. O, di ba? Nasabi yan, di ba? Binigyan na tayo ng kagamitan. Pantigma. Binigyan tayo ng Lord ng kalakasan. Kaya magpapatibay daw tayo dyan. At yung verse 13, kaya isuot ninyo ang kasuotan. So, dapat lagi po natin suot-suot. Ginagamit po natin po. Lahat ng tinuturo po sa atin, tandaan po natin every Sunday, every Bible study, kung na-attend kayo ng GBS, kung ma-attend kayo ng servant course, di ba? Lahat po yan, pampatibay natin yun, pampalakas po natin yun. Kung di, dapat wala na lang lahat yun, di ba? Hindi na, bakit pa meron? Para nga po patuloy tayong palakasin.
patuloy tayong bigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng salita ng Lord because it is not by might nor by power ang labanan, but by the Spirit. Spirit to Spirit po yung labanan. Kaya need po natin yung mga spiritual warfare. Need natin yung strength na galing sa Lord at higit sa lahat yung power na mula sa ating Panginoon. Para ano? So that we can stand out against the enemies and become victorious. Yun po yung pinaka-target natin, maging victorious tayo, hindi talunan. Pag talunan tayo, hindi tayo makakapunta ng langit. Di ba ba? Dapat mapagtagumpayan po natin. So, ang tanong, how? How to be victorious Christians? Number 1, paano tayo maging victorious? Total. Ang importanteng word dyan, yung total. Hindi lang yung submit, but total submission to God. Kung gusto po nating magtagumpay, lubusan tayong magpasakop sa Panginoon. Yung buhay natin talaga, Lord, bahala ka na. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Without any reservation, dapat yung buong buhay natin ipinapasakop natin sa Panginoon. At yan yung bahala. Sabi sa Santiago 4:7, Kaya mga pasahe na kami sa pagkapangyarihan ng Diyos. Napananimuan dyan at lalayuan kayo. Amen. Saan tayo magpapasakop? Sa kapangyarihan ng Diyos. Para na sa ganun daw, di ba? Makakalaban tayo. At nasa atin yung power ng Lord. Makakalaban tayo sa demonyo. Anong gagawin ng demonyo? Lalayuan ka na. Hindi siya mananalo eh. Bakit? Nasa iyo ang Lord eh. Alam niya yung kalaban niya, yung ang Panginoon na eh. Di ko ba? Kaya po lalayuan niya po tayo. Kaya yun ang kinakailangan natin. Submit and obey to the all-powerful God. Siya yung pinakamakapangyarihang Diyos eh. Kaya dapat nakasubmit tayo sa Kanya. Di po ba? Nang sa ganon, may kakampi po tayo. Yung wala pong magagawa ang diablo sa Diyos. Kaya kapag nagsubmit tayo sa Lord, the devil will flee away from us. Kapag no match po siya sa ating Panginoon. Kaya choosing to follow this command is the surest way to achieve victory. Yan lang po ang pinakasusing. Piliin mong sumunod sa Kanya. Piliin mong ibigay yung buhay mo sa Kanya na Lord, bahala ka na. Diba? May magagawa ba tayo kung wala ang Lord? Wala na. O di bahala na siya. Bigay mo na yung buhay mo na sa Kanya. Amen po? Amen. Para sigurado po yung ating victory. Pag susundin natin siya, sure yun. Awit 60, verse 12. Awit 60:12. Kung ang Diyos ang kasama at kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay. Ang kaaway tatalunin. Amen. Yan, di ba? Ano daw? Kung ang Diyos ang kasama natin, ano daw yung matatamo natin? Tagumpay. Ano kakayanin natin? Talunin ang kaaway. Kung kasama natin ang Diyos. Kung panig sa atin ang Diyos. Kung kakampi natin ang Diyos. Tatalunin po natin ang kaaway. Kaya dapat lagi po natin kasama ang Panginoon. Para nang sa ganoon, maging victorious po tayo. Kaya huwag tayong magyabang sa bawat pagtatagumpay po natin. Dahil kung wala ang Lord, wala naman tayong tagumpay. Kaya yun ang dapat na itinataas natin lagi, ang Lord. Sa bawat tagumpay natin, praise the Lord. Diba? Hindi yung, ay, ang galing ko. O, diba? Hindi po. Dapat ang Diyos lang po ang naitataas po natin. Siya yung nagbibigay ng tagumpay sa atin. Ano yung resulta pag nakasubmit po ang buhay natin sa Lord? Result of being submissive to God, meron tayong victory to our Lord through our righteous. Sabi sa 1 Corinthians 15:57,
Wala yata si Sir Ed ng 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Dahil siya lang at wala nang iba ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. O, hindi dahil sabi natin, hindi dahil matalino ka, malakas ka, o whatever. Kung wala ang Diyos, wala yung lakas mo. Kung wala ang Diyos, wala yung katalinuhan mo. Saan galing lahat yun? Sa Diyos. Kaya sa Diyos po ang papuri. Amen po ba? Diyos po. Kaya tayo nagtatagumpay. Kaya mahalin natin, sundin natin, at pasakop tayo ng lubos na Lord sa Panginoon. Number 2 na how. Ano pa daw po? Yung number 2 na how? Strengthen our faith in God. Ayan, mahalaga po yan. Kaya nga, yung series ni Pastor, puro faith yan eh. Kasi gusto talaga ng Lord yung faith po natin nag-i-increase, hindi nag-decrease. Ako, palakasin daw po, nag-strengthen po natin, palakasin, patatagin yung pananampalataya natin para nga malabanan natin ang diablo. Sabi dito, Una Pedro 5:9a. Unang Pedro 5:9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo, Satanas. Amen. Diba? Kailangan, paano natin malalabanan ang diablo? Patatagin mo yung faith mo. Kasi pag pinadala ka lang na isang ng pasubok yan, kung yung faith mo gaganon-ganon, wala na, tumba ka na kagad eh. Kaya yung faith po natin na talagang pinapatibay natin. Yung faith natin kanino? Siyempre sa Lord. Hindi yung faith natin sa sarili natin. O, kaya ko yan. Hindi po. Kailangan yung faith natin sa Panginoon. Yun po yung pinapatibay po natin po. Kaya tayo, sabi ko nga, kaya tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos para tumatag, lumakas, tumibay yung ating pananampalataya. Ito po yung Word of God. Yan yung panlaban natin sa lahat ng pasinungalingan ng Diyos. Diba? Kung minsan, gugulungan ka niya kung ano, para maniwala ka. Pero hindi po totoo yun. Basta diablo, basta again sa Word of God, hindi po galing sa Lord yun. Lagi po. Yan po. Kaya sabi nga, di ba, ang Panginoon, nung after siya mag-fast na 40 days and 40 nights, syempre mahina. Di ba tayo, nakakanasan po natin yan pag nag-fasting tayo. Ando na yung gutom, ando na yung pagod, di po ba? Pero po, dahil po dun sa Word of God, na alam ng Panginoon, hindi po siya natalo ng kaaway. Kahit ano yung weakness niya na physically, dahil ang salita ng Diyos nasa puso niya, ano yung panlaban niya? Salita ng Diyos. Di po ba? So, ganun din po tayo. Dapat alam natin ang salita ng Diyos na pwedeng gamitin sa atin ng kaaway. Dahil ang kaaway, alam niya din yung Word of God eh. Di ba? Pagbasahin natin yung Matthew, di po ba? Yung hihikayat niya sa Panginoon, ano niya talaga, panlaban niya. Word of God yung ginagamit ni Satan eh. Bakit po? Si Lucifer sa bagalit yun. Sa langit mismo eh. Kaya alam niya lahat eh. Di po ba? Kaya tayo dapat alam din natin kung ano yung pwede nating i-pang-rebat po sa kanya. So, anong nangyayari? After three tests lang na ginawa niya sa Lord, walang hindi effective. Anong sabi sa Matthew 4:11? Pagkatapos dito, ang ginawa, iniwan na siya. So, ganun din po tayo, di ba? Nung isang kabilang pa naman, napakinggan ko pa naman yung servant force. Puro ano din yun, di ba? Yung spirito, kung ano po ba kanyo, puro espiritu, naku, talaga kinikilabutan talaga ako. Meron kasi akong picture dati na talagang ginamit na yun ni Satan eh. Pinasok ko ulit sa kwarto ko. Talaga namang kailangan ko talaga. Pero talaga sabi ko, in Jesus' name, lumayas kayo lahat ng bad spirit dito sa kwarto to. Lahat yan, picture ko yan. Wala kayong karapatan dyan. Manahan dyan. Magsilayas kayong lahat. Ayun po, kahit titigan ko yun dati. Pag tinignan namin talaga yun, picture ko yun ng graduation. Pero that time, may sakit si Brother Robert. Pero talaga naman kung pinamahayanan ng kaaway yun. Kaya tinanggal ko lahat yun. Nung nagliligpit ako ngayon,
Nakita ko siya. Nilagay ko sa kwarto ko ulit. Pero talaga naman po, kalapit ko talaga. Tapos kanina umaga, ito. Magsilayas kayong lahat, o the evil spirit, lumayas kayong lahat. Wala na po siya talaga. In Jesus' name. Wala kayong karapatan, picture po yan. Pero dati, no, nung may sakit si Brother Robert, talagang tinago namin talaga yun. So, nangyari na po kasi sa amin yung battle namin against Satan dito, ganyan. Dahil yung mga bases niya, dapat laging may laman. Huwag empty siya. Namamahayang kaaway po. Kaya yun po, iingatan po lagi natin. Basta naman alam natin yung word of God, meron tayong power and authority to cast out all demon spirit. Diba? Mapapalayas po natin. Yun nga, dapat, nasa yun, Lord. Puspos ka ng banal na espiritu para hindi ka matalo. Kaya ganyan po talaga kanina, hanggang kanina. Nag-reply ko talaga yun. Magsilayas kayo lahat, wala na. Dati pag kilabot ko, grabe, talaga naman. Alam na alam mo po yun, pag nandiyan ang blood spirit, may kilabot ka talaga, mararamdaman pati ulo. Dati yung mga buhok mo dyan talaga. Yun yung mararamdaman natin, pero salamat sa Lord. Kasi nga po, yun nga, iiwan tayo ng shadow. Basta alam natin, yung power and authority, dala-dala natin in Jesus Christ's name, wala siyang magagawa. Amen po ba? Amen. Yan po yun. Kailangan po, tayo po yung salita ng Lord, nasa puso po natin, na panlaban sa diablo, na kung may sakit ka, ano dapat? Anong word? Anong word of God? May sakit ka. O sabi ng diablo, hindi ka nagagaling. O ano sabi niya, ang dapat na sagot? Exodus 15:26. Ano daw po? Please the Lord that healeth thee. Sa unang Pedro 2:24, sa pamamagitan ng mga sugat ng Panginoon, ako'y gumaling. Galing na. Hindi pwede siya ako gagaling. O, di man ako gumaling, sa langit ako pupunta. O, ano magagawa ng diablo ko? Dito wala. Yan. O, wala ka ng trabaho. Paano ng pamilya mo? Wala ka ng kakainin. Ano sagot? Philippians 4:19. Wala kayong sa tatat. Bahala kayo. Saririnig kayo ng diablo kayo. Dapat meron po tayo pang ribat doon. O di ba yun yung bukod ko na wala ka ng trabaho, paano pamilya mo, magugutom kayo, anong gagawin nyo? My God, supply all my needs according to His riches in glory. Amen? Dapat may ganun po tayo. Yun yung panlaban, yun yung ginawa ng Panginoon eh. Imagine, Panginoon na yun ha, tines pa ng diablo eh. Tayo pa kaya? Di pa ba? Alam niyo, wala siya laban doon eh, pero tines niya yun. Di lalo na tayo, dapat panlaban po tayo. Kaya patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Lord. Amen po ba? Yun po yun, kailangan yung spiritual strength natin galing sa salita ng Diyos. Para nang sa ganon, magtagumpay po tayo. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Joshua 1:8, hindi ba Sister Imelda? Wala yata. Sister Imelda. Sister Mary, pakita. Joshua 1:8. Huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad na mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uulad ka at magtatagumpay. Ito yung pagtatagumpay, di ba? Kung gagawin daw natin, yung pag-aralan yung salita ng Diyos. Yun po yung nagpapa-strengthen ng faith po natin, yung word of God, that we can fight the good fight of faith. Yan po, ang importante, sabi sa unang Timoteo 6:12. Unang Timoteo 6:12, paglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos, na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Ito yung faith po natin talaga. Yan po yung importante. Na yun po yung ipapahayag po natin sa iba. Ako,
Yan po, ipaglaban po natin. Anong resulta pag nag-strengthen or tumibay yung ating pananampalataya? Ano ang result? We will rise up and stand firm. Yan. Gusto po ba natin mataas tayo? Mag-stand firm tayo. Sabi sa Awit 20 verse 7 and 8. Awit 20, verse 7 to 8. Verse 7, may mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karuwahing pandipa. Ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Verse 8, sila ay manghihina at tuluyang babaksak. Ngunit kami ay magiging matatag at magtatagumpay. Amen. So, lahat po tayo kung sa Diyos umaasa, tayo ay magiging matatag at magtatagumpay. Dito ba? Mababasa po natin yan sa Hebrew 11, yung mga heroes of faith. Dito ba? Dahil sa faith nila, naharap nila at napagtagumpayan yung iba't ibang laban po nila, pati yung kamatayan. Diba na kahapon na nabanggit po yan sa preaching, di ba? Hindi yung may binabalatan ng buhay, may hinahati sa gitna, lahat ng pahirap, pero hindi po sila bumitaw sa pananampalataya nila. Kasi grabe yung kanilang pananampalataya na natanggap, naharap nila ng buong tapang yung mga brutal na pagpatay po sa kanila dahil yung faith nila sa Diyos. So kung ganun po tayo, kaya natin harapin kahit ano po, dahil sa faith po natin. Sabi nga kaya yun po yung pakita po natin sa Lord, yung faith natin sa Kanya. Sabi sa Hebrews 11:39, Hebrew 11 verse 39. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Amen. Yun po yung napaka-importante, yung may legacy tayong maiiwanan. Pag tayo nawala nauungkat pa kung paano tayo nabuhay dito po sa mundo. Sila, di ba? Hanggang ngayon, pinag-aaralan natin yung faith natin, yung faith nila hanggang ngayon nakakapagpapalakas po sa atin. So, dapat ganun po yung maaalala sa atin kung wala na po tayo dito. Amen po ba? Yung hindi makakalimutan yung kasaysayang nagawa po natin. Hindi sasabihin, ay, mabuti na rin namatay na yan. Dapat hindi. Pinangihinayangan yung pagkamatay natin. Naku, sayang na ba yan? Ang dami ko natutunan yan. Ang nagpalakas sa akin ang gusto yung kapatid na yan. Dapat ganun po tayo. Hindi po ba? Sobrang pananampalataya. Para sa Galilee, di ba? Yung alaala na naaalala natin sa kanya kung paano siya nagamit ng Lord, kung paano siya naging matibay sa pananampalataya niya, dumaan siya sa iba't ibang paghihirap, pero napagtagumpayan. So hanggang ngayon, naaalala po natin yun. Dapat ganun po tayo. Naaalala sa atin magagandang alaala. Amen po ba? Amen. Nawa, ganun po tayo palagi na po, laging may magandang maiiwan. Yung total reliance po natin sa Diyos na po, yun po yung dapat nandun po. Hindi po mawala yung ating buong pusong pagtitiwala sa Panginoon na basta meron tayong victory sa pamamagitan ng mga binigay niya sa atin na pinubay niya po sa atin kung gagamitin lang po natin yun. We need to remember that the battle belongs to the Lord. Yeah. All we need to do, listen to His instruction. Kaya makinig. Importante po yun. When the Lord tells us, sabi nga, katulad din Haring David, pag sinabing face the giant, ay aatras pa tayo. King David, hindi, diba? Sabi sinabing face the giant. Siya mismo yung nag-face the giant, diba? Yun po yung kailangan po natin. Kasi paano kikilos ang Lord kung hindi tayo handang lumaban? Kaya dapat lagi tayong handa. So we need to give our best and God will do the rest. Pakita po natin na talagang hindi tayo gumigit up. Sabi sa 1 Samuel 17:36-37,
Unang Samuel 17:36-37, verse 36, nagawa ko po ito sa mga leon at oso, at gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Verse 37. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng mga Filisteo. Kaya yun po, ang Diyos po ang magtatanggol po sa atin. Sa anumang labanan po natin, meron tayong Panginoon na magtatanggol po, magliligtas po sa atin. Kaya yun po yung buong paniniwala ni David na kaya kahit bata lang siya, hinarap niya yung gigante, di po ba? Dahil alam niya, merong Diyos who will fight for him. He will also fight for us. Sabi nga po sa 2 Chronicles 20 verse 17, sabi po dyan, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi na kayo dapat matakot ni masiraan ang loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Diba? So kahit anong problema, harapin po natin. Kung kasama natin ang Diyos. Diga, magtatagumpay po tayo. Victory is ours. Sabi po dyan, victory is ours. Nasa atin ang victory if The Lord is with us. If the Lord is with us. So, balikan lang natin yung isang portion ng ating text. Sabi sa Deuteronomy 28:7, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalin ninyo sa tulong ng Yahweh. So, yun ang gusto lumaban sa atin, matatalo po natin. So, He will help us in all battles. Just be submissive to His words. Okay, it is time for us to stand out as warriors of life.